Magandang umaga po. Magandang umaga po. Okay. Kumusta po kayo? Kamusta po kayo? Okay, after some retreat, you will be so tired. Marahil pagkatapos ng summer retreat, kayo po ay sobrang napagod. Anyway, we could finish it last summer retreat by the grace of God. Gayunpaman, nagawa po nating matapos ang nakaraang summer retreat sa biyaya ng Diyos, tulong ng Diyos. This time, total attendee of the Philippine Life World Mission, 12,150. Sa pagkakataong ito, yung kabuang dumalo po ng summer retreat ay 12,150. And also, our church, Cavite Church, total attendees are 249. Kaya sa Cavite Church po, ang kabuuan ay 249 po. We couldn't reach our goal, right? Hindi po natin nagawang maabot yung ating goal. So I hope next year we can accomplish our goal again. Kaya umaasa ako na sa susunod na taon, magagawa po nating ma-accomplish, masagawa yung ating goal. Yeah. But even though we couldn't accomplish our goal, we could evangelize total 40 people. Kahit na hindi tayo nakapag-evangelize, nakaabot sa ating goal, naka-evangelize naman po tayo ng halos 4 na po. And then I think among them, many people really sure the salvation. At sa tingin ko naman po, yung ilan sa kanila ay talagang nakatiyak ng kaligtasan. And our church total 35 people got the baptism. At sa ating church po, meron naman pong 35 ang nakatanggap ng bautismo. So anyway, let's continue pray for the newly saved so that they can continue their Christian life in church. Gayunpaman, patuloy po nating ipanalangin yung mga bagong naligtas na sila po ay makapagpatuloy sa kanilang buhay Kristiyano sa ating church. Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear most friend, gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding our Christian life to abide in church. Salamat po sa pagpapatnubay sa aming buhay Kristiyano na manatili sa church. Please hold us on until our Lord comes again. Pakiusap, hawakan niyo po kaming matatag hanggang sa muling dumating ang aming Panginoon. Especially by the grace of God, we could finish last summer retreat. Higit sa lahat, sa biyaya ng Diyos ay nagawa po naming matapos ang nakaraang summer retreat. And there was a great Ng Panginoon. and then there was many people who got the salvation. At meron din pong maraming mga tao ang nagkaroon ng kaligtasan. Please lead them to abide. Natili sa church. Together in the name of the Lord. Sa oras Guide us through the word of God. pakiusap, turuan niyo po kami at gabayan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Let us understand your will through the word of God. Maunawaan po nawa namin ang iyong kalooban sa pamagitan ng salita ng Diyos. Let us have more power and wisdom through the word of God. Magkaroon nawa kami ng higit na kapangyarihan at ng karunungan sa pamagitan ng salita ng Diyos. This time from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras ito magmula sa simula hanggang sa matapos, nagtitiwala lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Chapter 2. Buksan po natin sa ating mga Biblia, ikalawang Timoteo, Kapitulo 2. 2 Timothy chapter 2 verse 14. Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 14.
chapter 2, verse 14 hanggang 15, 14 and 15. Chapter 2, verse 14 hanggang 15. Okay, 14 and 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan mo sa harapan ng Diyos, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salita na hindi mapapakinabangan, kundi sa kapapahamak lamang ng mga nakikinig. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya, na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Okay, we are learning Second Timothy. Tayo po'y nag-aaral ng ikalawang Timoteo. It looks it's long since we learned Second Timothy last time. At parang napakatagal na po nung huli nating mapag-aralan yung ikalawang Timoteo. So let's continue. Let's continue learn Second Timothy Kaya today. patuloy po nating pag-aralan mula ngayon yung ikalawang Timoteo. So today, at first, let's think about verse 14. Una, pag-isipan natin yung verse 14. Verse 14, right? Remind them of these things, charging them before the Lord not to strive about word to no profit, to the ruin of the hearers. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan mo sa harapan ng Diyos, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salita na hindi mapapakinabangan, kundi sa kapapahamak lamang ng mga nakikinig. Maybe there were some dispute. That's why Apostle asked Timothy to teach not to have a dispute. Marahil nagkaroon po ng mga pagtatalo-talo, kaya hinimok ni Apostol Pablo si Timoteo na huwag makipagtalo. Because it does not have any profit and it ruins other Christians. Sapagkat hindi po ito mapapakinabangan at ito po yung ikapapahamak ng mga Kristiyano. Maybe in the early church also, sometimes there was a dispute. Marahil sa panahon po ng mga naunang church, meron din po sa panahon ng mga kapatid na meron pong pagtatalo. Second Timothy. Buksan din po natin yung Tito, Tito chapter 3, verse 9. Chapter 3, verse 9. Chapter 3, verse 9. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit iwasan mo ang mga pagtatalo at ang mga pagsasalaysay ng salinlahi at ang mga alitan at pag-aaway tungkol sa kautusan, sapagkat ang mga ito ay walang pakinabang at walang katuturan. Here also, Apostle Paul encourage Titus avoid foolish disputes. Sinabi din po dito ni Apostol Pablo na iwasan po yung mga alitan po. In English translate, it said, avoid the foolish dispute. Sinasabi sa English translation po, yung mga walang hangal na pagtatalo. So, because most of the dispute is foolish. Dahil karamihan po sa mga pagtatalo ay isang kahangalan. So we need to avoid dispute. Kaya kailangan po nating iwasan ang mga pagtatalo. 1 Corinthians chapter 3. Sa unang Korinto, Kapitulo 3. Chapter 3, verse 3. Chapter 3, verse 3. Chapter 3, verse 3. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat kayo ay makalaman pa, sapagkat habang sa inyo'y may mga paninibugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo'y makalaman at kayo'y lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Yeah. Strife
in Corinthian church. Meron din po mga pagtatalo-talo o pag-aaway sa iglesia ng Korinto. That's why Apostle Paul, because of this dispute, because of this dispute, make the division in church. Kaya dahil po sa mga pagtatalong ito po yung humahati sa loob ng church. That's why Apostle Paul had to send the epistle, First Corinthian. Kaya kinailangan ni Apostol Pablo ipadala po o isulat yung sulat tungkol sa unang mga Korinto. But he said, right, verse 3, you are still carnal. You are still carnal. Pero sinabi sa verse 3, di ba? Sapagkat kayo ay makalaman pa. Even though you are saved, you are still carnal. Kahit na ikaw ay naligtas na, ikaw ay makalaman pa. That's the reason why there is a dispute in church. Yan po yung dahilan kung bakit mayroong pagtatalo sa loob ng church. That's why we need to be very careful not to have dispute in church. Kaya kailangan po nating maging maingat na huwag magkaroon ng pagtatalo sa loob ng church. Because it's no profit, right? Dahil yun po ay walang katuturan, walang pakinabang. As we learn, right? Let's go over 2 Timothy chapter 2, Balikan po natin ikalawang Timoteo chapter 2 verse 14. sa verse 14. Because it's no profit. Sapagkat ito po ay walang And pakinabang. also it can ruin over the hearers. At ito rin po yung ikapapahamak ng mga nakikinig. Sometimes dispute happen in among the other people. Minsan yung mga pagtatalo po, nangyayari po yan sa mga pagitan ng tao. Then it affect other people who hear the dispute. Pagkatapos nakaka-apekto po yan sa mga taong nakakarinig ng pagtatalo. So if there is a dispute in church, it can stumble some brothers and sisters. Kaya kung meron pong pagtatalo sa loob ng church, maaaring ito po'y makatisod sa mga kapatid. So especially there is newly saved or the brethren who have a weak faith, we need to be very careful not to have a dispute before them. Kaya higit sa lahat, kung meron pong mga bagong ligtas na kapatid o yung mga kapatid na mayroong mahinang pananampalataya, kailangan nating maging maingat sa kanila na huwag makipagtalo. Because the hearer, the dispute will be stumbled. Dahil yung mga nakikinig sa pagtatalong iyon ay maaaring matisod. It's like this, sometimes Maring ganito po, di ba minsan meron pong mag-asawa, lalaki at babae. husband and wife have a dispute. Minsan yung mag-asawang lalaki at babae nagkakaroon ng pagtatalo. Of course, it's not profit, right? Siyempre, yun po ay hindi mapapakinabangan. It's no profit. But the more important thing, if you have a dispute before your children, it can greatly hurt your children. Pero kung kayo ay magkakaroon ng pagtatalo sa harapan ng inyong mga anak, yun po'y makakasakit sa inyong mga anak. So even though you want to have a dispute, avoid. Kaya kahit na gusto ninyong magtalo, iwasan ninyo. Especially if your children are there, you need to avoid dispute. Higit sa lahat, kung nandoon yung inyong anak, iwasan po ninyo iyon. It can be greatly hurt them. Dahil ito ay talagang makakasakit sa kanila. And sometimes we have a situation, dispute with the other denomination. At minsan, nagkakataon po na nagkakaroon tayo ng pagtatalo sa ibang denominasyon. We also need to avoid the dispute with the other denomination. Kailangan din po nating iwasang makipagtalo dun sa mga ibang Because denominasyon. it's also no profit. Dahil yun din po ay walang pakinabang. For example, one day, Jehovah's Witness, sometimes they visit your house. O limbawa, isang araw, yung saksi ni Jehovah bumisita sa inyong bahay. You know, they are
completely wrong their teaching, at alam mo na yung kanilang turo ay ganap na mali, then you try to explain what's the right way. pagkatapos sinusubukan mong ipaliwanag yung tamang paraan, But their confidence over their faith is very strong, right? pero yung pagtitiwala nila sa kanilang pananampalataya ay napakatibay. Yeah. They also try to teach their doctrine, right? Kaya sinusubukan din nilang ituro, ipaliwanag yung kanilang doktrina. It will lead to dispute, right? At maaaring tungo yan sa pagtatalo. Di ba? It's no profit. Yun po'y walang pakinabang. You'd better avoid the dispute. Mas mabuting iwasan niyo po yung pagtatalong ganun. You cannot evangelize them through dispute. Hindi niyo po ma-evangelize sila sa pamamagitan ng pagtatalo. Especially, you shouldn't do this kind of dispute before unsaved people. Higit sa lahat, huwag niyo pong gagawin yung ganitong pagtatalo sa harapan ng mga taong hindi ligtas. If unsaved people listen dispute, they are very confused. Dahil kapag yung mga taong hindi ligtas po, ay mapakinggan nila ito, sila po ay malilito. That's why they don't want to learn the Bible. Kaya nga po, ayaw nilang mapag-aralan ang Biblia. Oh, they say they are right. Sinasabi nila, tama sila. And the other they say they are right. At yung isang to, sinasabi sila ang tama. What's right? Kaya ano yung tama? Right? They are very confused, Kaya right? sila po'y maguguluhan. It hinder the evangelism. Makakahadlang po yun sa evangelism. So especially when there is unsaved people, avoid the dispute. Kaya higit sa lahat, kung meron pong taong hindi ligtas, iwasan po natin yung pagtatalo. And also, if there is a newborn baby, the newly saved, you better avoid the dispute for the doctrine. Higit sa lahat, kung merong bagong ligtas na kapatid, kailangan nyo din pong iwasang makipagtalo patungkol sa doktrina. They will be also very confused. Dahil sila din po ay maguguluhan. Whatever situation, right? Dispute, no profit. Kaya sa anumang sitwasyon po yung pagtatalong ganon, wala po yung And pakinabang. also it can stumble the other, right? Dahil yun po ay makakatisod sa iba. If so, let's think about, what's the reason there is a dispute? Kung gayon, pag-isipan natin, ano yung dahilan kung bakit mayroong pagtatalo? First reason is because of our pride. Ang unang dahilan po ay dahil sa ating pagmamalaki. Proverbs chapter 13. Verse 10. Verse 10. Kaikan chapter 13 verse 10. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa kapalaluan, ang swail ay lumilikha ng gulo, ngunit ang karunungan ay nasa mga tumatanggap ng payo. By pride comes nothing but strife. Right? Sa kapalaluan, ang swail ay lumilikha ng gulo. Yeah. If we are proud, we cannot avoid the dispute, right? Kung tayo po'y mapagmataas o mapagmalaki, hindi po natin maiwasan yung gulo. What's the pride? Ano po ba yung pagmamataas? Pride is that I'm better than the other, right? Yung pagmamataas, ako'y mas magaling kaysa iba. We think I'm better than the other. Iniisip mong ikaw ay mas magaling kaysa iba. That's why we insist, I'm right, right? Kaya pinipilit natin, ako yung tama. But the other side, same, right? Pero yung kabilang panig, ganun din yung sinasabi. I'm right, Ako yung tama, You are wrong, right? ikaw yung mali. That's why we cannot avoid the dispute, right? Kaya nga hindi natin maiiwasan yung pagtatalo. But even though one side is proud, the other side is humble, we can avoid the dispute. Ngunit, kung isang panig po ay mapagmataas at yung kabilang panig po ay mapagkumbaba, maiiwasan po yung pagtatalo. Right? Tama po ba? But we are all proud, that's why we cannot avoid the dispute. Pero kung tayo lahat po mapagmataas, hindi natin maiiwasan yung pagtatalo. So if you have some dispute, it testifies you are also proud. Kaya kung meron din kayong pagtatalo, nagpapatotoo ito na ikaw din po'y mapagmataas. Because you are humble, you will not have a dispute, right? Dahil
Dahil sa ikaw ay mapagpakumbaba, kaya hindi ka nagkakaroon ng pagtatalo. Yeah. And also, there is a dispute because we don't do long suffering. At meron din pong pagtatalo dahil hindi po natin ginagawa yung pagtitiis. Because we don't endure our anger. Dahil hindi po natin tinitiis yung ating galit. Kaikan chapter 15, Kawikaan chapter 15. Kaikan 15, verse 18. Kawikaan chapter 15 verse 18. Okay, 15 verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mainiting tao ay nag-uudyok ng pagtatalo, ngunit siyang makupad sa galit ay nagpapahupa ng gulo. Yeah, a wrathful man stir up strife. Ang mainiting tao ay nag-uudyok ng pagtatalo. A wrathful man means the man who don't endure anger. Yung mainiting tao, ito po yung tao na hindi kayang pagtiisan yung kanyang galit. But he who is slow to anger allows contention, right? Ngunit siyang makupad sa galit ay nagpapahupa ng gulo. Di ba po? Slow to anger, right? Even though you have some anger, slow to anger. Kaya kahit na kayo po ay merong galit, kailangan nyo maging makupad sa galit. So, if you slow to anger, you can avoid the dispute. Kaya kung kayo ay makupad sa pagkagalit, maiiwasan nyo po yung pagtatalo. But sometimes, right, when we are hurt, we have anger. Pero minsan kapag tayo po nasasaktan, di ba? Then Nagagalit agad tayo. we express our anger immediately, right? Kaya agad po nating ipinapahayag yung ating galit. That's why we make a dispute. Kaya yan po yung nagiging pagtatalo. Especially in church, we, even though we have some anger, we shouldn't express our anger to other brothers and sisters. Higit sa lahat, sa loob ng church, kung tayo po ay merong galit, dapat na hindi po natin ipakita yung ating galit sa harapan ng mga kapatid. If we reveal all our anger, does the brothers and sisters wants to come to church? Kung ihahayag natin yung ating galit, yung mga kapatid, pupunta po ba sa church? You always get anger. Na palagi kang mukhang galit. The other brothers and sisters want to meet you. Kung gayon, gusto ka bang batiin ng ibang mga kapatid? Kung ganun, Maybe they don't want, right? marahil ayaw po nila. They don't want to come to church. Ayaw right? nilang pumunta sa church. That's why even though you have some anger, endure. Kaya kahit na mayroon kang galit, pagtiisan mo ito. Yeah, you need long suffering. Kailangan mo ng mahabang pagtitiis. You have to avoid the dispute. Kailangan yung iwasan yung pagtatalo. And the reason why there is a dispute, At yung dahilan kung bakit mayroong pagtatalo, because we like to tell about the other. dahil gusto natin pag-usapan po yung tungkol sa ibang tao. Proverb, Kaikan 26, Kawikaan, chapter 26. Kaikan 26, Kawikaan, chapter 26, verse 20. verse 20. 26, verse 20. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa kakulangan ng gatong, ang apoy ay namamatay, at kung saan walang salita ng sitsit, ay tumitigil ang alitan. It's right. Where there is no tale-bearer, strife ceases. Sinasabi dito, kung saan walang salita ng sitsit, ay tumitigil ang alitan. Tale-bearer is the one who talk about other person's mistake. Yung mga sumisidit po, yung mga chismis po, yan po yung nagsasabi ng tungkol sa ibang tao sa iba. Tagalog, chismis, right? Sometimes you see some mistake of the brethren. Minsan nakikita nyo yung pagkakamali ng isang kapatid. You want to say to somebody, right? At nais mong sabihin nito sa iba. Yeah. But if you say something to the other, if you say some mistake of the brethren to somebody,
it surely enter to the ear the one you talk about. Kaya po, kung sasabihin mo yung pagkakamali ng isang kapatid sa iba, ito po ay tiyak na direktang mapupunta po sa nakikinig. Yeah, it surely enter. Talagang papasok po yun dun. That's why it makes dispute, right? Kaya nagkakaroon po ng Yeah, pagtatalo. because the one who hear what you said will be greatly hurt, right? Dahil ang siyang makarinig po, yung taong pag narinig niya po iyon, talagang masasaktan po siya. They will have anger, right? Magkakaroon siya ng galit. So we shouldn't be talebearer. Kaya tayo po ay dapat na hindi maging chismoso, Yeah, chismosa. we need to avoid telling other person's mistake. Kailangan nating iwasang hindi sabihin po yung pagkakamali ng iba, kapatid sa iba. But it's much better we talk the good things of the brothers and sisters. Kaya mas mabuting sabihin po natin yung mabubuting bagay ng isang kapatid sa ibang kapatid. If so, how to start dispute? Kung gayon, paano po natin matitigil yung pagtatalo? Kaikan chapter 18. Kawikaan, chapter 18. 18, chapter 18, verse 18. Chapter 18, verse 18. Okay, 18 verse 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang pagpapabunutan sa mga pagtatalo'y nagwawakas at nang nagpapasya sa mga magkatunggaling malalakas. Casting lot cause contention to cease. Ang pagpapalabunutan sa mga pagtatalo'y nagwawakas. What it mean? Casting lot. Ano po yung ibig sabihin ng pagpapalabunutan? The All Saint Fellowship we did the lottery, right? Di ba, sa nakaraang All Saints Fellowship, ginawa po natin yung mga bunutan. Huh? You choose a number, we choose, right? Di ba, pinili nyo po yung number nyo po at yun po yung napili. It's a lot, right? Yung sa palabunutan. 19 lot. Huh? Tama? 19 What's the lot? Yeah. Why it cease dispute? Bakit ito po yung nagwawakas sa mga pagtatalo? Yeah, because we need to believe. Lot comes up from the Lord. Dahil tayo ay naniniwala na yung palabunutan ito po ay nagmula sa Panginoon. Your situation, what happened to you, you need to consider it came from God. Kaya yung sitwasyong nangyari sa iyo, pag isialang-alang mong yan ay nagmula sa Diyos. You need to accept, consider, God allowed it. Kailangan mong tanggapin, isalang-alang na ito'y binigay ng Diyos. Somebody make you trouble, Merong isang gumugulo sa iyo, accept as a God's will. kaya tanggapin mo bilang kalooban ng Diyos. Because there is a will of God. Dahil Right? meron pong kalooban ng Diyos. So, if you accept everything as a God's will, you can avoid the dispute. Kung tatanggapin mo yung lahat, ayon sa kalooban ng Diyos, maiiwasan mo yung pagtatalo. You know the story, right? Shimei cursed King David, right? Di ba po, alam niyo yung kwento patungkol kay Shimei na kanyang sinumpa si David. He was a miserable person, but he cursed the great King David, right? Isa po siyang miserabling tao, ngunit kanyang sinumpa po yung isang dakilang taong si David. Yeah, he said even bad word. Nakapagmura din po siya kay David. At the time, as a king, David can kill Shimei, right? At sa pagkakataong iyon, si Haring David, pwede niya pong patayin si Shimei. But he didn't do like that, Pero right? hindi niya po ginawa yung ganun. He accept Tinanggap niya po iyon. God did it. Ang Diyos yung gumawa nito. Yeah, God allowed Shimei to curse him Ipinaintulot ng Diyos si Shimei upang siya ay sumpain. because he reflected himself first, right? Dahil kanyang tiningnan muna yung kanyang sarili. He avoided the dispute, right? Kaya naiwasan niya po yung pagtatalo.
We need to accept everything what happened to us as the will of God. Kaya kailangan nating tanggapin yung lahat ng bagay na nangyayari sa atin bilang kalooban ng Diyos. We need to accept God allowed it. Kailangan nating tanggapin ito ay pinahintulot ng Diyos. Then with the better, we reflect ourselves. At mas mabuting tingnan natin yung ating sarili. Then we can avoid the dispute. Kung gayon, maiiwasan po natin yung pakikipagtalo. Anyway, we shouldn't have any dispute in church. At dapat na hindi tayo magkaroon ng pakikipagtalo sa loob ng church. That's why Apostle Paul encouraged Timothy to teach the brethren in church not to have a dispute. Kaya hinimok po ni Apostol Pablo si Timoteo na ituro sa mga kapatid sa loob ng church na huwag makipagtalo. Let's go back 2 Timothy chapter 2, Balikan natin yung ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 15. sa verse 15. Let's go to verse 15. Punta na po tayo sa verse 15. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Apostle Paul this time, Apostle Paul encouraged Timothy, you have to become the approved worker. Sinabi po dito, sa pagkakataong ito, hinimok ni Apostol Pablo sa Timoteo na kailangan mong maging subok. When you become approved worker before God, God can use you preciously. Kapag ikaw ay isang naging sumbok na manggagawa ng Diyos, So he mentioned what's the needed to become the approved worker before God. kaya kanyang inilarawan, binigay po dito yung mga So it can also apply to us. Kaya pwede rin po itong mai-apply sa atin. We need to become also approved worker. Kailangan din po nating maging subok na manggagawa. Then God can use us preciously. Kung gayon, gagamitin tayo ng Diyos na makabuluhan. After salvation, right? We must be used by God preciously. Pagkatapos ng kaligtasan po, di ba, kailangan dapat na tayo ay magamit ng Diyos na makabuluhan. It should be our goal, right? Yan po yung dapat na ating layunin. Why we live our remaining life after salvation? Bakit po ba nabubuhay tayo sa ating natitirang buhay pagkatapos ng kaligtasan? We live our remaining life to be used by God preciously. Nabubuhay tayo sa ating natitirang buhay po para sa Diyos. That should be our goal. Yan po yung dapat na ating layunin. Some people say that it's okay even though I'm not used by God. May mga tao nagsasabi, ayos lang kahit na hindi ako magamit ng Diyos. I'm satisfied. I can just go to heaven. Kontento na ako ay makapasok ng langit. It's not the will of God. Hindi po yan ang kalooban ng Diyos. We have to desire. We are used by God preciously. Kailangan nating magnais na magamit ng Diyos na makabuluhan. But to be used by God, we need to become a approved worker. Ngunit upang magamit ng Diyos, kailangan po nating maging subok na manggagawa. If so, what is needed? Kung gayon, ano po yung kailangan? Verse 15, it mentioned three kind of things. Sa verse 15, binanggit yung tatlong bagay. Let's think about first. We have to rightly dividing the word of truth. Ikalawa, kailangan po nating gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Rightly divide the word of truth. Yung gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. It means we have to discern the word of God well. Ibig sabihin, kailangan po nating makilalang mabuti ang salita ng Diyos. So let's think about what we need to discern the word of God well. Kaya pag-isipan natin, ano po yung kailangan natin para magamit natin ng wasto yung salita ng katotohanan? First, we have to learn and study the word of God. Una, kailangan nating pag-aralan at matutunan ang salita ng Diyos. Diligently. Nang masigasig. Let's open Ezra chapter 7. Punta po tayo sa Ezra chapter 7.
Ezra chapter 7, verse 10. Ezra chapter 7 verse 10. Ezra chapter 7, verse 10. Verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. Inilagak ni Ezra ang kanyang puso upang saliksikin ang kautusan ng Panginoon upang sundin ito at ituro sa Israel ang kanyang mga batas at mga tuntunin. Ang kautusan ng Panginoon ay salita ng Diyos. Tama po ba? Inilagang ni Ezra ang kanyang puso upang salisikin ang kautusan ng Panginoon, salisikin, right? It means he studied the Word of God. Ibig sabihin, kanyang pinag-aralan po yung salita ng Diyos. We also need to study the Bible. Kailangan din po nating pag-aralan ang Biblia. We have a Sunday sermon every Sunday, right? Meron po tayong Sunday sermon kada linggo po, di ba? On Sundays, in Sunday sermon, we are learning the Bible, right? Sa Sunday sermon, tayo po yung nag-aaral ng Biblia, di ba po? We study the Bible, right? Pinag-aaralan natin yung Biblia. We try to find what's the will of God, right? Sinusubukan nating matagpuan yung kalooban ng Diyos. So you have to endeavor learning the Bible. Kaya kailangan nating pagsumikapang pag-aralan ang Biblia. And also, we have once a month we have the Bible study, right? At isang beses ang buwan, meron po tayong Bible study. At that time, we also study the Bible. At sa pagkakataong yun, nag-aaral din po tayo ng Biblia. When you learn and study the Bible, you can discern the Word of God rightly. Kaya kapag pinag-aralan at natutunan mo yung Biblia, makikilala mo mabuti yung salita ng Diyos. And when you learn the Bible, you need to really focus on the Word of God. At kapag pinag-aaralan mo yung Biblia, kailangan mong higit na pagtuunan yung salita ng Diyos. Going to church on Sunday is not religious life. Yung pagpunta sa church kada linggo, hindi po yan yung relihiyosong pamumuhay. We learn the Bible this time, right? It's not the religious life. Nag-aaral tayo sa oras na ito ng salita ng Diyos, hindi po ito relihiyosong pamumuhay. We really learn the Bible, right? Talagang nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, di ba? We really study the Bible, right? Talagang tinututunan po natin yung salita ng Diyos. We really want to understand what's the will of God. At talagang sinusubukan Focus on the Word of God. Kaya kailangan nyo pong pagtuunan ng pansin ang salita ng You Diyos. can rightly discern the Word of God. Kung gayon ay makikilala nyong mabuti ng wasto yung salita ng Diyos. Sometimes I experience some brothers and sisters, they are already long in church. Minsan, nakikita ko po, may mga kapatid po, matagal na sila sa loob ng church. But they don't discern rightly the Word of God. Ngunit, hindi nila nakikilalang ng wasto yung salita ng Diyos. What's the reason? Ano po yung dahilan? Because even though every Sunday, every Wednesday come, they don't really focus on the Word of God. Dahil kahit na tuwing linggo, tuwing Miyerkules napunta sila ng church, hindi naman talaga nila pinagtutunan ng pansin yung salita ng Diyos. You have to know, it's a really important time. Kaya ito po yung oras na napaka-mahalaga. Even though your body is here, if your heart is other place, you don't understand the Word of God. Kahit na yung katawan mo ay nandito, pero yung pag-isip mo ay nasa labas, ito po ay talagang You don't understand the Word of God. hindi nyo po maunawaan yung salita ng Diyos. That's why we have to focus on the Word of God. Kaya kailangan nyo pong pagtuunan yung salita ng Diyos. And when we obey to the Word of God, we can really discern the Word of God. At kapag sumusunod tayo sa salita ng Diyos, ay talagang malalaman nating mabuti ang salita ng Diyos. John chapter 7. Juan chapter 7. John 7. John chapter 7, verse 17. Okay, 7 verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos,
ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Yeah. If anyone wants to do his will, he shall know concerning the doctrine whether it is come from God. Yeah. Kung ang sino man ay nagnanais na gumawa ng kalooban ng Diyos ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos. We need to have the heart to obey to the word of God. Kailangan nating magkaroon ng puso na sumunod sa salita ng Diyos. Then we can rightly discern the word of God. Kung gayon, wasto nating makikilala ang salita ng Diyos. If we don't have a heart to obey to the word of God, we will interpret the word different way. Kaya kung wala tayong puso na sumunod sa salita ng Diyos, ipapaliwanag natin yung salita sa ibang paraan. If we don't have a heart to obey, we will interpret the word according to our own thought. Kung wala tayong puso na sumunod sa salita po, ipapaliwanag natin yung salita ayon po sa ating sariling pagkaunawa. But it's different from the real will of God. Pero yan po ay iba mula sa tunay na kalooban ng Diyos. For example, Halimbawa po, Jesus said, right, Matthew 26:41, right? sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 26 verse 41, 26:41. Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. when Jesus prayed before his crucifixion, some disciple followed him, right? Nung si Jesus ay nanalangin po bago siya ipako sa krus, may mga alagad po na sumunod sa kanya. Then when Jesus prayed earnestly, they were so tired they poured into sleep. At nung si Jesus ay taimtim na nanalangin, yung kanyang mga alagad po ay nakatulog. That's why Jesus said to them, watch and pray, lest you enter into temptation. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, kayo maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Ang espiritu ay tunay nagnanais, subalit ang laman ay mahina. But some Christian, right? They use this verse to defense their mistake. Pero meron po mga Kristiyano po na ginagamit yung verse na ito para idepensa yung kanilang pananampalataya. After they commit the sin, Pagkatapos po nilang makagawa ng pagkakasalanan, please understand. The Bible says, right? The flesh is weak. kaya pakiusap unawain niyo ako, yung laman mahina. Because my flesh is still weak. I commit sin. Dahil yung laman ko ay napakahina pa, kaya nakakagawa pa rin ako ng kasalanan. Right? They use this verse, right? To defend their mistake. Ginagamit po nila yung verse na ito para depensahan po yung kanilang pagkakamali. This verse emphasizes, you are still weak. That's why you need to more awaken, then you need to more prayer. Binibigyan din po ng verse na ito na dahil ikaw isang napakahina, kaya kailangan mo maging handa at manalangin upang hindi ka madaig ng tukso. Jesus didn't give this verse to defend our mistake, right? To defend our mistake. Jesus didn't give this verse to defend ourselves. Hindi po binigay ni Jesus yung verse na ito para depensahan po yung pagkakamali natin. Naintindihan niyo po? If we don't have the willing to obey, we interpret the word different way. Kaya kung wala po tayong kunsang loob na pagsunod, ipapaliwanag natin yung salita sa ibang paraan. So, you need to have the heart. I will obey. Kaya kailangan natin magkaroon ng puso, susunod ako. Whatever the word of God says to me, I will obey. Ano man ang sabihin ng salita ng Diyos sa akin, ako ay susunod. Even though it's difficult to keep the word, I will obey. Kahit na napakahirap na sundin yung salita ng Diyos, susunod pa rin ako. Then you can rightly discern the word of God. Kung gayon magkakaroon ka ng wastong pagkakilala sa salita ng Diyos. It's a really important thing. Ito ay talagang mahalagang bagay. Yeah. And also,
we can discern the word of God when we fear when you fear God. At makikilala natin yung salita ng Diyos kapag tayo ay mayroong takot sa Diyos. Yeah. Kaikan chapter 1. Kaikan chapter 1 verse 7. Kawikaan chapter 1 verse 7. Kaikan chapter 1 7. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. Yeah. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Yeah. It means if we don't fear the Lord, we cannot have right knowledge. Ibig sabihin, kung hindi tayo magkakaroon ng takot sa Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng tamang kaalaman. The knowledge, of course, the knowledge in the Bible, right? Higit sa lahat, yung kaalamang ito ay kaalaman ng Biblia. Kaikan chapter 9, buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 9, verse 10. Chapter 9, verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan, at ang pagkakilala sa banal ay ang kaunawaan. Yeah. Ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Tama? Yeah. If we don't fear the Lord, we cannot have a right wisdom in the Bible. Kung wala tayong takot sa Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng tamang karunungan po sa Biblia. If so, what's the fear the Lord? Kung ano po yung takot sa Panginoon, Yeah. We can say the fear the Lord is fear the word of God. masasabi natin yung takot sa Panginoon ay yung takot sa salita ng Diyos. Because God revealed Himself through the word of God. Dahil inihahayag ng Diyos yung kanyang sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. You have to know God Himself raised the word of God above His name. Kailangan niyo pong malaman na ang Diyos mismo, itinataas niya po yung salita ng Diyos ng higit kaysa kanyang pangalan. Awit, let's open. Buksan mo ang Biblia. Awit 138. Sa awit po, 138. 138 verse 2. Sa verse 2. Verse 2. Okay. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y yuyukod paharap sa iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan dahil sa iyong tapat na pag-ibig at katapatan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Yeah. Sinabi ng Biblia, iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. It's very surprising, right? Kaya ito po ay talagang nakakamangha. What's God's name? Ano ba yung pangalan ng Diyos? Yeah. God's name represent God Himself, right? Inilarawan po ng pangalan ng Diyos yung Diyos mismo. But it means, right? God enter under His word. Pero ang Diyos ay pumasok sa ilalim ng kanyang salita. It means the word of God is higher than God, right? Ibig sabihin yung salita Right? ng Diyos ay higit na mataas sa Diyos. We can know that how much God, consider. Malaman no kung gaano talagang isinasaalang-alang ng Diyos yung salita ng Diyos. The na word of God has a napakahalaga. great authority, right? Yung salita ng Diyos meron po itong malaking otoridad. So we have to fear the word of God. Kaya kailangan nating matakot sa salita ng Diyos. That's the fear the Lord. Yan po yung pagkatakot sa Panginoon. Because the one who fear the Lord will be humble. Sapagkat ang siyang may takot sa Panginoon ay magpapakumbaba. If we really fear the word of God, we will become humble.
Kung talagang tayo ay may takot sa salita ng Diyos, tayo po yung mapagpakumbaba. God revealed His will to the humble one, right? Inihayag ng Diyos yung kanyang kalooban po sa mga mapagpakumbaba. Isaiah 66. Isaiah 66. Verse 2. Isaiah 66, verse 2. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, kaya't nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ngunit ito ang taong aking titingnan, siya na mapagpakumbaba at may nagsisising diwa at nanginginig sa aking salita. It said, right, on this one will I look on him who is poor and of a contrite spirit and who trembles at my word. Sinabi po dito, ito ang taong aking titingnan, siya na mapagpakumbaba, may nagsisising diwa at nanginginig sa aking salita. Maybe before we get the salvation, we had a chance to listen to the Bible seminar. Marahil, bago po tayo magkaroon ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng pagkakataong mapakinggan yung Bible seminar. Right? You had a chance, right? Di ba po, nagkaroon kayo ng pagkakataon? Then you learn the Bible is truly the Word of God. Pagkatapos natutunan mo na yung Biblia ay tunay na salita ng Diyos, God is really alive, right? na ang Diyos ay talagang buhay. Because you learn all the history in the Bible was completely fulfilled. Dahil natutunan mo ng lahat ng kwento sa Biblia ay talagang nangyari. All the prophecies in the Bible were fulfilled, right? Lahat ng mga propesiya sa Biblia ay nangyari. Before already you knew, God is alive. Dati hindi mo alam na ang Diyos ay buhay. But when you don't have a chance to learn the Bible, you didn't fear. You didn't fear. At bago mo pag-aralan yung Biblia, wala kang takot. But when you learn the Bible, right, you can come to fear the Lord. Pero nung pag-aralan mo yung Biblia, nagkaroon ka ng takot sa Panginoon. Because God governs the whole world. Dahil yung Diyos yung namumuno sa buong And mundo. God judges all the sin, right? At hatulan ng Diyos yung lahat ng mga kasalanan. And you understand your sin. At naunawaan mo yung kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Then you also tremble to the word of God, right? At marahil ikaw rin ay nanginginig sa harapan ng salita ng Diyos. The Bible says, anyone who is found in the book of life were cast into the lake of fire. O sinasabi sa Biblia, ang sino mang hindi matagpuan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. According to the Bible, my name cannot be found in the book of life. Ayon sa Biblia, yung pangalan ko hindi matatagpuan sa aklat ng Because buhay. I am not saved. Dahil hindi pa ako ligtas. Because I am dirty sinner. Dahil ako'y maruming makasalanan. I will be cast into the lake of fire. Ako'y itatapon sa lawa ng apoy. Then we are trembled, right? Pagkatapos tayo po'y manginginig. Yeah. It's a really humble heart, right? Ito po yung talagang pusong nagpapakumbaba. That's why God revealed the true gospel to us, right? Kaya inihayag ng Diyos yung tunay na ebanghelyo sa atin. That's why we could be saved. Kaya nga po tayo ay naligtas. Because we were humble, we could be saved. Dahil tayo ay mapagkumbaba, kaya tayo po ay naligtas. After salvation, same. Ganon din po pagkatapos ng kaligtasan. When we are humble, God reveal His will us. Kapag tayo ay mapagpakumbaba, ihayag ng Diyos yung kanyang kalooban sa atin. When we are humble, we can rightly discern the word of God. Kapag tayo ay mapagpakumbaba, magkakaroon tayo ng wastong pagkaunawa sa salita ng Diyos. But we can be humble when we fear the Lord. Pero maaari tayong maging mapagkumbaba kapag meron tayong takot sa Panginoon. When we can be humble when you fear the word of God. Maaari tayong maging mapagkumbaba kung tayo ay matatakot sa salita ng Diyos. So, as much as you fear the word of God, you can have a more understanding the word of God. Hanggat kayo po ay merong takot sa Panginoon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. And we can discern the word rightly when
we are awakened in the Word of God. Kapag makikilala nating wasto yung salita ng Diyos, kapag tayo po'y gising sa salita ng Diyos. If we are not awakened, we will fall into temptation. Kapag hindi po tayo gising, tayo po'y mahuhulog sa tukso. If we fall into temptation, we cannot discern the Word of God rightly. Kapag nahulog tayo sa tukso, hindi na po natin makikilalang ng wasto yung salita ng Diyos. That's why as we read Matthew chapter 26:41, right? Jesus said to his disciple, "Watch and pray, lest you enter into temptation." Kaya nga po sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, gaya ng ating binasa, di ba po? Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. The disciple were not awakened in the Word of God. Yung mga alagad po, hindi sila gising sa salita ng Diyos. That's why what they did. Kaya ano po yung kanilang ginawa? They all disciple rejected Jesus. Lahat ng mga alagad po, tinanggihan nila si Jesus. Betrayed Jesus. Right? Pinagtaksalan nila si Jesus. Even Apostle Peter, he denied Jesus 3 times. Maging si Apostol Pedro, ipinagkaila niya si Jesus ng 3 ulit. Why it happened? Bakit po yun nangyari? They were with Jesus for 3 years, right? Naging kasama nila si Jesus sa loob ng 3 taon. But all they betrayed Jesus Pero lahat sila pinagtaksalan nila si because Jesus. they were not awakened in the Word of God. Dahil hindi po sila gising sa salita ng Diyos. Israelites also, right? They killed Jesus, right? Yung mga Israelita din po, di ba? Pinatay nila si Jesus. Even though they every day read the Bible, they learn the Bible, right? They crucified Jesus. Kahit na araw-araw nagbabasa sila ng Biblia, araw-araw pinag-aaralan nila yung Biblia, ipinako nila si Jesus. Because they were not awakened in the Word of God. Dahil hindi po sila gising sa salita ng Diyos. On the contrary, how about si Mary? Sa kabaliktaran naman po, paano naman si Maria? Yeah, the Mary, means not mother of Jesus. Yung Maria dito, hindi po yung nanay ni Jesus. But the sister of Nazareth. Kundi yung kapatid po ni Lazaro. She always listened carefully to the word of Jesus. Siya po ay palaging nakikinig ng mabuti sa salita ng Diyos. Right? Yeah. Luke chapter 10. Lucas chapter 10. Luke chapter 10, verse 38 and 39. Verse 38 hanggang 39. Chapter 10, 38 and 39. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa pagpapatuloy nila sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon, isang babaeng ang pangalan ay Marta ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At siya'y may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Yeah. Jesus visit the house of Mary. Binisita po ni Jesus yung bahay ni Maria. But at that time, the older sister of Mary, Martha, was very busy to prepare food for Jesus. Ngunit, yung nakatat sa panahong iyon, yung nakatat ng kapatid ni Maria na si Marta, ay abala po sa pag-aayos sa bahay. But in this situation, Mary sat at Jesus' feet and heard his word, right? Pero sa sitwasyong iyon, yung si Maria po, naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. She really focused on the word of God. Siya ay talagang nagtuon sa salita ng Diyos. She was awakened in the word of God always. Siya po ay palaging gising sa salita ng That's Diyos. why later, what she did, Kaya kalaunan, ano po yung kanyang ginawa? she poured out her fragrance oil to Jesus' feet, right? Kanyang ibinuhos po yung kanyang mamahaling pabango sa paa ni Jesus. Yeah, to remember to celebrate the funeral of Jesus, right? Upang alalahanin po yung kamatayan ni Jesus. At the time, nobody did like that, right? Sa panahon ngayon, walang sino man yung gumawa Only nun. Mary did like that Tanging si Maria lamang po. because she was awakened in the Word of God. Dahil siya po ay gising sa salita ng Diyos. She knew who Jesus was. Right? Nalalaman niya kung sino ba talaga si Jesus. Yeah.
At the time of Jesus, right? Most of the Jews, they didn't discern their time. Sa panahon ni Jesus, karamihan sa mga Hudyo, hindi nila nakikilala yung kanilang panahon. Yeah, Luke chapter 12. Lucas chapter 12, Luke 12, verse 56. Luke 12, verse 56. Basahin po natin ng sabay-sabay. kayong mga mapagkunwari, marunong kayong magbigay ng kahulugan sa anyo ng lupa at ng langit. Subalit bakit hindi kayo marunong magbigay ng kahulugan sa kasalukuyang panahon? Yeah. At the time, right, the religious leader in Israel, they didn't discern their time. Sa panahon iyon, yung mga reliyosong pinuno ng Israel, hindi po nila nakikilala yung kanilang panahon. They discern the weather condition, right? Nalalaman nila po yung tungkol sa klima po. But they didn't discern their time. Pero hindi nila nakikilala yung kanilang kasalukuyang That's why panahon. they crucified Jesus. Kaya kanilang ipinako si Jesus. Yeah. They misunderstood. Yeah, first coming Messiah, right? Kaya nagkaroon sila ng maling pagkaunawa sa unang dumating na Mesiyas. Yeah. If we are not awakened in the Word of God, we cannot discern our time. Kung tayo po hindi gising sa salita ng Diyos, hindi po natin makikilala yung ating panahon. You know, right? What's our time? Nalalaman po natin, di ba, kung ano yung panahon natin ngayon? We are living at the end of age, right? Tayo po'y nabubuhay na sa katapusan ng panahon. We are living at the time Jesus' second coming is really near. Tayo ay nabubuhay sa panahon kung saan yung ikalawang pagdating ni Jesus ay talagang malapit na. If we are awakened in the Word of God, we can clearly see. Kung tayo po'y gising sa salita ng Diyos, malinaw natin itong makikita. Yeah, we saw what happened in Israel. Nakita natin kung ano po yung nangyari sa Israel. 1948, May 14, Israel got the independence. Nung May 14, 1948, nagkaroon po ng kalayaan yung Israel. Yeah, they became strong country. Sila ay naging isang malakas na bansa. Our time, they governed the whole world. At sa panahon natin ngayon, sila ay namumuno sa buong mundo. They were completely restored, right? Sila po ay ganap ng nakabalik. Yeah, each of the fulfillment of the prophets. Ito po yung katuparan ng The propesiya. Bible said, right? It will happen before Jesus come again. Sinasabi ng Biblia, mangyayari ito bago dumating si Jesus. And now the Israel already prepared everything to build the temple of God, At right? ngayon po yung Israel, inihahanda o handa na yung lahat ng bagay para sa pagtatayo ng templo ng Diyos. Already, all things are ready, right? Sa ating panahon, lahat po yan nakahanda na. Yeah, the Bible said the Antichrist will sit on the temple of God during 7-year tribulation. Sinasabi ng Biblia, yung Antikristo ay uupo sa templo ng Diyos sa loob ng 7 taong kapigatian. That's why the temple of God will be rebuilt, right? Kaya nga po yung templo ng Diyos ay itatayo. The Bible said, right? Sinabi po yan ng Biblia. But it happened in Israel now, right? Pero nangyayari na po ngayon yan sa Israel. And our time we see all the sign of the end of age, right? At sa ating panahon, nakikita po natin yung nagkakaroon ng malalakas na lindol. There are many war, Nagkakaroon ng maraming digmaan. right? Di ba po? Sign of the end of age. Tanda ng katapusan ng panahon. The Bible said, right? Sinasabi ng Biblia. Yeah. And even we see, right? Revelation chapter 13 said, right? Antichrist governed the whole world by compelling people to receive the 666 mark, right? At nakikita na po natin, di ba, na yung Antikristo, pamumunuan niyo po yung buong mundo, lahat ng mga tao sa magitan po ng 666 mark. The Bible said, but everything's preparing our time, right? Pero sa sabi ng Biblia, sa ating panahon po, inihahanda na ito lahat. By we experiencing the last pandemic, we can see it's much near. Naranasan natin yung nakaraang pandemya at nakikita natin na mas malapit na po. Yeah, we see all the sign. Nakita na po natin yung lahat ng mga tanda. Yeah. If we are awakened in the Bible, we really discern our time. Kung tayo po'y gising sa Biblia, makikilala po natin yung ating panahon. Yeah. Romans chapter 13. Roma chapter 13. Romans chapter 13, verse 11. 13 verse 11. Verse 11.
Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayoy oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Yeah. Knowing the time, then now it is a high time to awake out of sleep. Alam ninyo ang panahon na ngayoy oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. It can really apply in our time, right? Pwede po itong ma-apply sa ating panahon, di ba? Yeah. We don't have a time to fall into the sleep. Wala na po tayong sapat na oras para mahulog sa pagkakatulog. Of course, this sleep doesn't mean physical sleep. Siyempre, yung pagkakatulog na ito, hindi yung physical na We don't have a pagkakatulog. time to fall into spiritual sleep. Wala na po tayong sapat na oras para mahulog sa spiritual na Now our pagkakatulog. salvation is nearer than when we first believed. Ngayon po yung kaligtasan po higit na mas malapit na po kaysa sa sampalataya tayo nung una. This salvation is the salvation of our body, Yung kaligtasan ito yung kaligtasan ng ating katawan. resurrection of our body. Yung muling pagkabuhay ng ating It will katawan. happen when Jesus comes again, right? Mangyayari ito sa muling pagdating ni Jesus. Much nearer our time, right? Mas malapit na po sa ating panahon. That's why we need to awaken from the spiritual sleep. Kaya kailangan nating magising mula sa spiritual na pagkakatulog. If this time somebody sleep Kung sa oras na ito ay merong natutulog because you are so tired, dahil kayo ay pagod, then maybe you don't understand the word of God, right? kung gayon marahil hindi nyo po mauunawaan ang salita ng Diyos. If you have a spiritual sleep, you don't understand our time. Kung kayo ay merong spiritual na pagkakatulog, hindi nyo po makikilala yung ating panahon. Yeah, you don't discern, you cannot discern the word of God. Hindi nyo po makikilala yung salita ng Diyos. That's why we have to be awakened from our spiritual sleep. Kaya kailangan po nating magising mula sa ating spiritual na pagkakatulog. Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5, 14. Chapter 5 verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang anumang bagay na nakikita ay liwanag, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, at bumangon mula sa mga patay, at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Yeah. Awake, you who sleep. Sinabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Yeah, if you fall into spiritual sleep, you have to awake. Kung kayo ay nahulog sa spiritual na pagkatulog, gumising ka. If you have a sleep with the dead, you need to arise from the dead. Kung ikaw ay natutulog na kasama ng mga patay, bumangon ka mula sa mga patay. Here, what do you mean the dead? Dito po ano po yung kahulugan ng patay? The people who are not saved in this world, they are the dead. Yung mga tao ng mundong ito na hindi ligtas, sila po yung mga patay. They are spiritually dead, right? Sila po spiritual na patay Because of their sin. dahil sa kanilang mga kasalanan. We shouldn't have a sleep with them. Right? Dapat na hindi po tayo matulog na kasama We need nila. to rise, right? Kailangan nating We need to bumangon. awake. Kailangan nating magising. And Christ will give you light. At ang Kristo ay magbibigay sa ay magliliwanag sa iyo. When we are awakened from our spiritual sleep, Christ will give His light. Kung tayo ay gising sa ating spiritual na pagkakatulog, si Kristo ay magliliwanag sa atin. Then we can rightly understand, discern the Word of God. Kung gayon, magkakaroon tayo ng wastong pagkakilala sa salita ng Diyos. We need to rightly discern the Word of God. Kaya kailangan na magkaroon tayo ng wastong pagkaalam o pagkakilala sa salita ng Diyos. That's the first condition to become the approved worker. Yan po yung unang kailangan upang maging subok na manggagawa. Then we can be used by God. Kung gayon, tayo po ay magagamit ng Diyos. We need to learn two more conditions. But it looks not enough time today. Ngunit parang hindi po sapat yung oras ngayon.
Okay, we better continue learn next week. Kaya mas mabuting pag-aralan po natin yan sa susunod. Yeah. Anyway, today we learn we have to avoid dispute, Ngayon pa man natutunan natin ngayong araw, kailangan nating iwasan yung pakikipagtalo. especially it shouldn't happen in church. Higit sa lahat, dapat na hindi ito mangyari sa loob ng church. And then we need to become the approved worker before God. At kailangan nating maging subok na manggagawa ng Diyos Then we can be used by God preciously. upang tayo ay magamit ng Diyos na makabuluhan. To become the approved worker, at first we have to rightly dividing the word of truth. Upang maging subok na manggagawa, kailangan na gamitin natin ng wasto yung salita ng katotohanan. And second, we need to become the person who does not need to be ashamed. At ikalawa, kailangan po nating isang maging manggagawa na walang dapat ikahiya. And third, we need to be diligent to present ourselves. We need to diligent to present ourselves. At ikatlo, kailangan nating pagsikapang humarap. But the other two things, let's continue on next week. Pero yung dalawang bagay na ito, patuloy natin pag-aralan sa susunod na linggo. Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to abide in church until now. Salamat po sa pagkapatnubay sa amin na manatili sa church magpahanggang ngayon. We know that our time, Jesus, Panahon, ang ikalawang pagdating ni Jesus ay talagang malapit na. so please hold us on to abide in church until our Lord comes again. Kaya pakiusap, hawakan niyo po kaming natatag na na manatili sa church hanggang sa muling pagdating ng aming Panginoon. Especially God allowed many newly saved people to rest summer retreat. Higit sa lahat, ipinahintulot sa amin ng Diyos yung maraming mga taong mga naligtas sa nakaraang summer retreat. God please help and guide them to abide in church. Diyos, pakiusap, gabayan at tulungan niyo po sila na manatili sa loob ng church. So we are preparing coming cell group 3 Bible seminar. At kami po ay naghahanda para sa paparating na Cell Group 3 Bible Seminar. Please lead the men in roster so that all them can get the true salvation. Pakiusap, akayin niyo po yung marami na mawawalang kaluluwa upang lahat po sila ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. We only rely on your mercy and gracious. Umaasa lamang po kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Itinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.